welcome back again to my channel. This is one of vlogs. So for this video, papunta na naman tayo ng market, no? So, sasagutin ko lang ang tanong ng ating isang subscriber. Ayan. Sabi niya, dahil ilang beses ka nagma-market sa isang linggo. So, ako depende. Depende sa amo ko. Sila kasi ang nagpaplano ng aking mga bibilhin or mga lulutuin. So, sila ang nakakaalam. Mostly naman, tulad ngayon Monday, yan, nagmamarket talaga ako yan kasi lalo na nagde-day off ako ng Sunday. So, walang stock na food, walang lulutuin. So, ngayon, madami yung aking bibilhin. So, meron na siyang pangbukas na sinama na bibilhin ko today. So, ang amo ko kasi ayaw niya na tumatagal more than 3 days yung mga gulay sa ref. So, gusto niya ubos yan. Pero ngayon, yung matanda kasi yung nagpaplano. So, marami nga pa din na stock doon tapos pabili na naman. So, pag si amo kong babae ang nagpaplano ng mga lulutuin, as in, simot ang ref bago bibili. Kumbaga, tansyado talaga yung mga bibilhin. Tansyado niya. So, minsan nga kulang yung food, ganun. Pero yung matanda, iba. Kasi, medyo, hindi siya tipid masyado sa mga lulutuin. So, iba-iba kasi yung magiging sitwasyon dahil meron akong ka-church. Sa kanya naman, siya yung nagpaplano ng mga lulutuin. So, ang ginagawa ay paano ba? Nililista niya, pinaplano niya yung mga lulutuin in a whole week. Tapos, so alam na niya kung gaano kadami yung bibilhin. Twice a week ata siya nagba-market. Siya naman kasi nagma-manage nun. So, pinapakita niya yung listahan niya ng mga lulutuin niya sa amo niya. Tapos, kung merong hindi nagustuhan yung amo, or ito, papalitan mo to. Ayaw ko nito. Ayaw ko ganyan. Papalitan niya yon. So, bibigyan lang siya ng 500 ata yun. Din siya na yung magmamanage nun. So, yung iba naman, na nakaka-pressure kasi, bibigyan ka lang ng ganitong halaga, then, hindi mo, kumbaga kulang. Tapos, yung budget na binibigay ng amo mo. So, sabi ko naman, kung hindi sila mapili, hindi sila maarte, kayang pagkasyahin, di ba? So, tulad ko yung mga amo ko, maraming ayaw, maraming ganito. So, yun ang kinaswerte ko na din sa kanila kasi nga, less isipin ko. Kumbaga, hindi na ako nag-iisip kung ano ang lulutuin, kung magugustuhan ba nila, ano yung pamimilhin, o tama ba to o hindi, di ba? So, pabor sa akin yung ginawa ng mga amo ko. Pinadali nila yung trabaho ko, kaya nakikita nyo nakakapag-isip pa ako ng iba-vlog ko. So, pabor sa akin din. Meron din akong ka-building, ka-church ko din. Hindi kami nagkikita sa building kasi hindi siya nagma-market dahil yung amo niya yung nagma-market. Kasi nung una daw, siya yung pinaplano. Siya yung nagpaplano ng mga lulutuin. Ang nangyari naman syempre, ikaw helper, sasarapan mo talaga. Paano maging masarap yung lulutuin kung hindi kumpleto ang rekado? So, pag nagluto siya, kinakumpleto niya, nagugulat yung amo niya, magkano na lang natira sa market money. So, ang ginawa ng amo niya, siya na lang ang namimili, siya na lang ang nagluluto. Kung ano lang ang ingredient na nandyan, yun na lang ang gagamitin. So, sabi niya, mas pinadali mo amo ang aking buhay dito. Sabi niya ganyan. So, ayan, nandito na tayo, Mag-market muna tayo, ha? Continue natin mamaya. So, ayan yung ating pamimilhin today. Choy Sam, Tukati, Lutos, pang soup yan, at carrot, pang soup din yan. Radish 2, frozen pork, 2 items, frozen shrimp, egg, at sa grocery, ipapakita ko na lang siya. Dito muna tayo sa carrot moody. Pang soup,
Lotus dye ito. Pang soup din to. Radish to. Choy Sam Tukati, please. Thank you. So, tapos na tayo sa vegetable. Punta na tayo na grocery para sa itlog at yung sinulat na Chinese. Ganito pag Monday, medyo busy ang palengke. Doon sa may gulayan, hindi ay, si kuya. Hindi traffic ang tao. Madami kasi pag Monday talaga. Alam niyo to, 'di ba? Ano to, 'di ba? Ano yung tawag dito? 10, 12. So, papunta tayo ngayon sa grocery shop. Ayan. Ayan ang buhay dito, day. Dito ako lagi nabili kay nanay kasi nga mabait po si nanay. Hindi nagagalit kahit di siya marunong mag-English. Di kami magkaintindihan minsan. Ayan siya, oh. Yan, day. Pang soup yan, day. Mga yan. Pero madalas na ginagamit ko ito. Ito. Tapos, punta na tayo na frozen pork. Ito, na store, mga organic sila, mahal, mas expensive yung ano nila, paninda nila dito. So, nung tinuruan ako ng amo ko, yung lolo naman yung sumama sa akin, nagturo dito kasi yung amo kong babae, bihira yun, kay dirty nga daw ang wet market. So, pag nagma-market ako, ito, sa wet market, yan, inuutosan nila ako. Pero, pag nag-grocery, tulad sa Welcome, bibihira, madalas bigas lang yung binibili ko doon. At kung hindi na kaya ng skid nila, tulad ng frozen pork, ayan, ako inuutosan nila. Pero yung mga kailangan sa bahay na binibili sa supermarket, sila talaga yan mag-asawa. Dito lang ako sa sa wet market, inuutosan lagi. Ayan, nandito na tayo sa ang dami ukay, day. Ang dami ukay, day. Makahanap na naman tayo ng short, day. Ayan, frozen pork 2 item. Dito. 40-40. Ang dami, day. Yung mga short yung akin. Ayan. Ang gaganda ng mga short na maong, na malambot siya. 40 nga lang. Pero ang ganda talaga, guys. So, tipid tayo ngayon. Wala tayong nabili. So, ngayon, day, papunta na tayo ng hipon. Sa hipon store. Hipon store. Frozen. Bibili tayo ng hipon. Ayan. Ang gulo-gulo pa, diba? Medyo maaga pa kasi. Hindi pa nakuha yung basura. Ayan. Ito hipon. Ayan ang bibilhin ko ng hipon. Ano nangyari? So, ayan, day. Tapos na tayo nag-market. Hindi kami nagkaintindihan doon sa aking binilhan ng hipon kasi nakalimutan ni Tanda lagyan ng sulat na Chinese. So, tinawagan ko pa yung amo ko para itanong kung paano sabihin yon. So, yun nga ang pag medyo may edad na dito, hindi kayo magkakaintindihan. So, yung isa nating subscriber na nagtanong, alin ang mas magandang alagaan, matanda ba or bata? So, yun nga, pag matanda kasi, mostly na kinukuha nila ay Indonesian kasi nga nakapag-communicate sa English. Sa Cantonese. So, meron din akong subscriber, di ba? Yung nakausap ko kahapon sa train. Matatanda lang yung mga professional naman yun, may kaya ba? So, marunong sila mag-English. So, bibihira. Kumukuha ng DH na Pinoy pag matanda ang alaga. No? Mostly sa atin, sa mga Pilipina ay kids talaga, more kids talaga yung job order sa atin. So, ayan, sana nga tayo naputol kanina, no? Matapos na ba natin sabihin, nakalimutan ko na saan ako naputol about sa pagmamarket. Ayan, hindi. Depende yon sa sa sitwasyon ng amo nyo. Kung paano sila. Yung iba nga, nagpapadeliver lang, no need mo nang mag-market. At depende din sa schedule
Ako kasi pag nagma-market ako, may magbabantay sa mga bata. Siguro kung ang amo mo ay kumbaga walang maiwanan ng bata, so hindi ka magma-market niyan. 'Di ba? Depende sa amo. So, mamadali na tayo dahil kasi alas 10 na. Ayan. Alas 10 na. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next time. Bye-bye!